Pasok Gutierrez, sabi niya, good evening, Mama Sam. Walang presentation kami sa Miss International. Miss International. Check yan. So, kung wala man nakakalimutan, bakit wala sila yung baby queen, diba? So, pwede naman sila magpadala ng polish out noon, diba? So, hindi natin alam kung bakit hindi sila nag-ano. And then, Dorothy P. Jones, I just saying ako nakita ko ang palibot-libot ang mga MGI candidates kung saan lugar. Naalala ko tuloy yung Miss Universe noong 80s and 90s. So talaga masasabi ko na ang Miss Grand ngayon, yung fairness sa kanila, talagang grabe activity. Plus nagtutuon na ang swerte ng mga girls na dumadapat dito, kahit kung mayroon ba talaga, wala. yung experience kasi sa kayong moment, napaka-importante ng tao. So, kasi talaga yung kung ano yung mga activity na ginagawa dito sa lahat ng candidates ka, ay yung bakit mo, take home mo yun ang umuwi ka kasi yung memory is the best. And then, nakita naman natin na ang daming, ang daming sponsor ng Miss Grand. So nakakatuwa kasi diba, yung last year, naging seryoso ang Vietnam sa nangyari na resulta doon sa Miss Grand International. At ngayon, nakita natin na parang wala lang nangyari. So nag-move on talaga sila ng bongga-bongga and then sinuportahan nila ang Miss Grand International. So dapat ganun yung mindset natin na sobrang kung ano man, dapat let's move on. Kasi kung ito nga, nag-invest pa rin sa Miss Grand International, hindi nila pinabayaan yung mga kandidata. Plus, grabe yung Miss Grand talaga. Winner, di ba? Yung hindi nila kahit kayo. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, tingin ba ninyo ang Miss Grand ay dapat talaga ibilang sa major pageant or dapat talaga hilera na siya sa mga major pageant dahil sa ibinibigay niya talagang activity sa lahat ng ganap nila. So, pakisagot naman. And maraming salamat Dorothy P. Jones. And then, of course, Pageant Red. Hello. Maraming salamat. Ito ko lang magpapalamat sa Pageant Red. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, nagpo-post ako doon sa kanilang ng mga video ko at ina-accept naman nila ng photo ko. Thank you. So yun. So, hello mga sa watching from Dubai, United Arab Emirates. Hello sa mga taga Dubai. Kay Pasig kayo. So may mas honor na So, Jessie J. Para sa Dubai, mapapansin niyo ba si Nikki? Ang dami ng contender para sa crown, ano po kaya ang chance ni Nikki para makuha niya ang crown? Ay, gusto ko to, ano yung the best na question. Dapat ito rin, yung mga So, una, kung napansin ba ni Mr. na what si Nikki, I think yes. So, isa ko sa mga kinaapakan niya dito sa Miss Grand 1. Dahil sa Fred, ano na yung alam natin sa pareksita? request niya to. Kasi, Mr. na what I think you wanted to, parang makakuha tayo ng kandidata na talagang gusto niyang manalo for the Miss Grand International. I think so. Kasi lagi natin sinasabi, guys, na ito ko kasi naiintindihan ang lagi natin pinapakita ng Mr. Nawat na all above naman yung Miss Grand, cooking show naman sila. Pangalawa sa natin yun na ang Miss Grand bias sila sa pagdating sa follow-up nyo ka lang, sir. Baka po din mga papapahatin yung pilublock na una, ang tingin ko kasi dyan, dalaw-dalaw piraso yun. ikaw ang pinipili mo sa mong kandidata. Kasi gusto mo mag-ito, yung mananalo. Yan. Dalawa ba yung dito? Hapon. Di mo pa yung audit? No. Bakit? Gagawa ka ng ganyan. Hindi, huwag na ganyan. Ayaw ko na sa ganyan. Sir, chat ko na kayo. Okay na raw. Go na raw yun. Ikaw sa tayo, hindi na. Gagawa ko. Sa akin lang, sir, kasi ano yan eh. Anayawan niya sa hotel. Hindi na. Dalawang oras.
Ikaw sa naman, wala na. Masama din sa akin. Sir, hindi na kailangan nila, sir. Ha? Mga pera yun, ako lang walang pera din, sir. Pero kung ano, totoo, pwede naman ako gagawa niya. Kasi may ginawa na talaga. Sa akin eh, di ba, dami ko mong ginawa. Problema lang kasi. Huwag na, pre. Delikado na ngayon, pre. 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 Huwag na kasi delikado na ngayon. Hinatang sitwasyon. Yung Go, sa pre, niyo ba, sir, ano ba? Half day ba kayo o hanggang 5 talaga kayo? Pag Saturday kami, Diretso pa rin. 8 hours pa rin kami. Saturday? Ha? Kaya? O, dito pa rin kami. Pumasok Kaya kami. dati mga tao dyan eh. Yun nga, meron nga. Ah. Yan ang muna. So ito ba yun? Ano eh, 7 to 4. 7 to 4. Ako 7 to 4. Ito siya, 8 to 5. Yan ang 8 to 5 lang. Kaya nagpapatid din na isang Yun nga sa oras na pre, kung meron ganito rin. Yun nga sana gusto namin i-ano eh. Isang oras kung overtime. Ay sir, yun nga sana ang gusto namin i-ano eh. Para pagsama ng hindi kami hapdi ka sa bawal eh. Kasi si Sir Half Day. Siya lang ang busy dito. Kami production. Pre, pero pag diyan sa kanya, sir, full day pa rin niya bayad niya. Kami kasi, production pa. Para ako sila hindi Sa naon nga eh. Kaya di ba? Saturday, di ba? Oo, nag-isod din ako. Nagagawa. Pag kami gumawa niya pre ng file, ikaw ng pumper mo ano. Oo. May reason naman kayo dun, di ba? Na ano? Ano, nagala-gala. Lagay niyo. Nagagawa naman hindi. Robin. Lagyan mo Robin Watcher. Saan? Tupag. Uy, batupag. Gawa mo na ngayon lahat, boy. Gawa na ano. Bawa niya na, sabi niya. May ginawa naman kayo. Ano, sir, ginagawa Ikaw, sila. ka rin eh, kahapon eh. Sinama mo ako eh. Sinama mo ako. Eh, Kinakabahan kasi sila, sir. Nakakabang ka. hindi kasi siya Kung sila ako binabayaran, hindi. Oo nga. Ako nga, ginawa ko nga sa akin. Hindi, marami ka lang overtime. Hindi, sila yung nangangailangan sa akin. Importante yung mga ginagawa ko kaya. Yung ito po, di parang kami gawa ng Hindi mo inakyat ka na po. Monitor bota sa amin ko yan. Buta. Oo, kasi sinabihan ko naman. Pre, sana lang ko to. Eh, pre, pag nagpadala kayo ng pisa, sabihin nyo sa akin na kasi release ako na. Tatanong din mo na $1. Halimbawa, nagpadala kayo. Kahit chat na lang ako, pre, nagpadala kami ng pisa. Anong gagawin nyo? Kasi yung baka. Sulat ko kasi. Anong pisa, kasi pisa, at sardin. Sinabi sa pisa. Kaya simula. Kaya nga umihi ka na lang po sa office. Ano? Hanggang ngayon, di pa ako Gagawin natin binigyan sa... Pre, tawagin mo si Sir Romel kasi para makapag-usap tayo ng ayos dito. Hindi mo Bakit pala yung tatabi pag wala siya? Di ba, Mike? Hindi, baba. Sinama ko na ngayon mag-feedback. Hindi, baba. Oo, di ba? Sabi Hindi nga, na ako sumama, alam ko naman kakabag sa mababa pa. Kahit anong gawin. sabi ko na naman yung diba, pag sabi naman, ito pre, yung na ano naman ni Kuya Bo. Hindi namin sinama. Ayun, dali-dali pa pa lang. Uy, maluwag pre, sige, pista. Alam mo kasi, pre. Hindi, may dala naman akong kumina. Tingnan mo. Asan? Ayun o. Alam mo yung problema. Ready po rin tayo. Malaki maliit. Alam mo kung sino talagang may problema doon sa ano. Si Bay, quality yan eh. Bakit? Kung hindi pinabaya, student mo. Hindi Bakit naman dapat diba? magsalita? Tumbok. Oo, bakit? Quality ka eh, hindi mo nga. Maliit. Alam mo pre, hindi lang ako salitain na kasi yung supply namin sa Talinura, maliit din nila. Alam ko yan eh, kaya hindi na ako nasalita kanina eh. Pero dadagdagan ko na naman yung salary na sabihin niya. Yan naman to. May ikaw na naman no? Kaya hindi na ako tumahimik. Kaya ito dadalhin. Di ba kailan ako gumawa kahapon lang no? Oo. Galit talaga. Sabi ko, ano? Yung overtime mo na Ha? Moral overtime, alam na naman natin. Ganyan. Pagka may parang bumigay na talaga. Mabigat din o hindi na din. At sa tinignan ko supply nila price, tanong mo ka eh. Maliliit. Maliliit. Alas Kaya pa kayo? sabi ko, hindi ko lang dinagdagan. Wow, Victor pa. Total, alam nila rin naman eh. Sinabi ko nung kami, balik talaga sa mga. Manipis yung pagkakamit. Sinabi nga ni Dini, nilaglag ako. Dinagdagan. Ayan, nakita. Pero manipis. Ay, gusto mo. Yan, nilaglag. Pero Sige, manipis. bigyan ako untas. Ngayon, Oo. malaki na yung 29. Ito naman mo! Pang attendance mo?
Pati yung sa laptop, pati sa... Ilan ba? Gagamitin ko kasi yan, pre. Kasi Sa... makasin din niya. Tatlo, dalawa. Sa akin isa. Dito party ko. Eh, lima to lahat ah. Tatlo nagbo. Dalawang nagbo. Kasi sa akin. Kasi pag gusto ko. Anong big na to? Nag-book o ganito? Yung parang nagbo. Basta pag may pinadala kayo, sabihin niyo na sa akin kasi... Ayun, big yan. Hindi nyo na. Ito log-book, ito yun. Mahirap yung ano. Si Clyde ha? Pagtayo si Sinabi Clyde. na sa akin. Hindi ba pala to? Ano yun? Ilang po ko na rin sa ipapadala. Parang Oo, pinagawa para ko. sa- Pag tinanong niya ako. Oo. Eh, Parang bye-bye. mamay ganyan. Eh, bye-bye. Kanya-kaya Ah, kayo bye-bye dala ba? ng resibo. Resibo Hindi dala. mo nagpapadala, di ba? Bakit ba? Eh, minsan may napapadala din, hindi ko alam ah. Si ano? Production office. Si Yes, ma'am. Nandito po. Hindi ko alam. Kasi yung Hold on. binibigay sa akin. Sir Deo, si Ma'am Nida. Sinapa? Oo po. Ma'am Nida. Yes, ma'am. Sorry, machine ko. Ay, pa ma'am. Sarap tayo po ma'am. Yes, ma'am. Later. Oo, sumobra sa oras. At sa pag Hindi tinanong po kayo, sa later. Susunod ko lang po ako po sa Celestial. kasi nga, By next week. Kasi may dalawa tayo sa meron. Ako. Kaya basta matapos lang po yung kay Celestial, yun na po susunod. Tatlo lang po yung kay Celestial. Yung tatlo kaya 5, 6 inches ba? Ay, tapos na yun. Tapos na yun, yung pipiblo. Yung tatlo mo, tapos na po yun. Opo, tapos na po yun. Opo. Opo, may dalawa po. meron rin yung Basta pagkatapos po yung kay Celestial, wala ko na kami hindi na po yung susunod namin. Baka tapos na yung kay Celestial po kasi. Kasama niyo yun. Kasi Oo, kasama mo yun. Hindi yung kasama natin. Di ba yung 3 hours natin, yung magdalaw na? Oh. nakarawit lang yun, di ba? Hindi yung Kasama natin sa amin. Pero yun, wala problema kasi pag-mahalilusyon. Kaya nga tinanong ko sa George, sir, paano yung overtime ko? Kasi ngayon lang ako gumawa, kasama na si Mission Day. Sabi niya, okay na yun, nakaguna. Sinat ko talaga para sa gulo. Kasi marami-rami yung pre. Simula nung alauna kami nag-awi. Noong nga ilang araw pa, nasira ulit yung boiler. Alas 8 na lang ako na kami ng gabi. Basta, siya naman nagsabi sa akin na overtime. Sige, overtime yan, pag kailangan. Kasi sa amin naman, kaya yung 3 oras, sir, yung 3 oras. Pero makakita mo siya. Dito. Day. Wala pa. Oy. Si ano naman firma niya kasi may overtime yan. Hindi mo naging Leo, pumunta ko. Kita mo kapahan na nga yung siya eh. Dito sa kanya 8 oras. Pero okay na yan, pre. Ano pa lang Yung mali mo naman sa ginawa mo. Wala lang ng 8 hours nilagay ko, 4 hours lang pala. Akalain mo, ginawa mo, pre. 8 hours. O 9 hours sa amin. D7. Di na. Date yun, pre. Kailangan ng date. Ba't mo gusto yung OT ko dito? Hindi. Ayun, na, plus 3 yung nagano kayo, inaala, winner. Hindi, ito nakalis na hindi. Alas 6 yan eh, 6 to 3 yan eh. Ibukod dyan to. Tao may permado na ito. Permado na ito. Permado na yung muna natin tatlo, di ba? Permado na yan. Permado na yan. Pero kami, permado na yan. Okay na yan. Guys, jumbo na naman. Kaya sabi, pinakita na yun sa atin tatlo na permado na. Kaya sinama rin yun sa akin si Robert. Ayaw nga kung gano'n nga pa rin. Tandaan mo. Ang perma mo ko, umahal nga eh. Pumirma na siya sa akin. Pre, pumirma siya sa akin. Wala kayo ng isa. Tawagin mo. Tawagin ka na ba? Usap tayo. Konti lang yung ano. Usapan natin yung paano nangyari din sa loob. Konti Hindi, lang. maganda naman kasi talaga ganito.
Dapat, Para sa akin, yung nag-book na lang. Tayo dito. Hindi, pwede. Usap-usap talaga tayo para alam mong dating nun. Sasalain mo ko yung logbook ko eh. Oy, Pa rin yan? ang dating kasi nun, pag nag-usap ko na, ano tayo, unti-unti tayo magkakarapit. Close. Magkaka-close. Oo, friendship na sila. Ganun ba? Sir, kasama ka sir? Oh, hindi ako kasali dyan. Eh sir, inayos ko lang ang problema nila. Ito na Hindi, may problema pa ako, Fred. Hindi ko naayos yun. Ayun. Yung ano, sige nga. Hindi, ang pag-usapan dapat. Ano ang problema sa ito? Yan, nakabot ka. Eh kaso wala eh. Hindi ganun nangyari. Hindi nga Sa sila inyo. eh. Hindi. Kasali ka natin. Hindi. Fred, may problema ako, Fred. Kung ako sa pera, Fred. Wala akong pang gatas, Fred. Sabihin mo kasi ito eh. Hindi sa'yo ulit. Maraming na ka. Oo. Oo. Di ba, lagi na, sa usap, di ba, mga pwede ano ng cellphone. Ganun, Sa- ganun, ganun. Ang problema. Bago cellphone mo, di ba, bay? Hindi, gusto ko, sir. Ay, ganito, Deo. Ay, bago cellphone mo, di ba? Ang Sir, sistema hindi niyan. ko babae. Halimbawa, tanggalin mo na yung SIM card. Hindi ka na makontak Deo. Sir, nasira na ako. Hindi lang ito basa. Yung kala ko, Oo. ay, sir, baka pwede makapag-ano ng cellphone mo. Wala akong Tulog ka ba, babayaran Sabi niya. niya? Yung mga supervisor ko, ano, tingin kasi sa mo yan. Ano, yung Pasalamat ka sa akin. Pre, yung mukya naman ay tigay. Ha? Yung O yung mga dati inisyo sa bawat section, mapagamit mo na sa inyo. Lalo ba? Lalo pumangit ko nun. Lalo pumangit yung cellphone na. Ay, para sa... Gagamit mo yan ha? Alam mo na plus Tapos kinabukasan, sir, okay na sir. Naayos ko na sir. flashlight. Nawala na nga. Sana ba yung gano'n yung cellphone? Yun na, tingnan nyo namin. Nasa ka cellphone. Marami pa cellphone yung cellphone niya. Marami. Natin yung sir, nakita mo yun. Puro pamato. Pinagamit ko dati, tapos talaga nag-trip. Wala naman. Hindi rin Wala, namin ganun. ginamit. Wala, ganun. Hindi mo Hindi gamit. rin nila ginamit. Eh, wala, hindi namin. Sana na ito. Ano itong birthday na? Royal of Oo, sa meeting, Ilos. pagkatampakan. Sakit na yan. Reklamo sila Ay. kung ano, maraming sira. Sa- Pero pagka walang tambak, Ano nga, kami diyak po. Kilos Buko yan. kami dun eh. Kung hindi na ako tinawag ni Eric, Tagal tayo. tatagal ka lang kasi dun. Hindi ko na nangyari na sa tama sa akin, boy. Kasi wala nakalagay kung kilos Alam o ko, royal. Sisirat ko na. Sabi yung dulo. Para yung mga ano. Paano ba ito? Ito pa, pinicturan ko na. Yung malapit daw sa mga bars. yun yan, tumawag sa akin. Hmm. At saan? Paano malapit sa mga nito? Ba't At tinatagtag ko ng video, picture, pinagsisit ko sa kanya. O sige, okay na. Sabi ko, picture mo lang. Video, okay ang Kung ano pa video. yung tumawag siya sa akin dito eh. Kaya di ba sabi ko sa inyo, Eh, sabi niya sa ano, picture ay Little Bar. Puta, ang dami picture ng Little Bar. Saan na yung tinutukoy niya? Ito yata, ito oh, kung gaano daw kalayo yung Little Bar sa, ano, sa Kaipa. Mga ganyan. Ngayon, Hindi na yung problema yun. sabi nito, videoan mo, hindi video ko. Kakain mo ng Sige lang, Ang sige. susundan namin na doon yung cam. Eh, may nakalimutan ako sa lupit kanina. Puntahan ko pala si Edgar. Nakalimutan ko na. Ikaw muna, dito ka muna. Yung ganyan, no? Yung batingan, dyan pa, oh. Ay, sir. Ay, ayan. Ang mga kasi nag-iisip Kilos? kung ano mga ano. Hindi, video yung sa- pinasok ko nyo na 1,000 cc. Okay. Hindi ko naman kalimutan eh. Pero- busy lang. Ang ano talaga nila dyan, Ano ba yan? Tension talaga lang? Pag nasa- Tension kasi. Tension di ba sabi sa Tension na mas rin. maganda daw yung nakadirect yung gano'n. Pero ayaw nila ng gano'n, alam mo bakit? Masapon. Yun ang ginagawa. Maganda yung ano, Hindi naman. yung pagganyan, di ba? Hindi naman diretso yung gano'n pa rin. Pero hindi katulad nito. May pag-ganon pa ano. Ito. Parang gumaganon pa. Eh, tinignan ko dun eh. Yun naman, igaganon lang natin pa eh. Pero igaganon na lang. Oo. Hindi na idaan doon. Kasi doble na yung tension din eh. Kaya Kasi ako ang siya matigas. matigas. Kaya ang dadaan ng tension niya, nangyari kung babago, isa na lang. Isa lang. Tinignan ko na rin dun eh. Sinailan. Hindi na ikatulad ng, di ba, nakaganon yun. Tapos,
Gaganon pa. Dami na daanan. Matikit talaga yun. Pero pag ganon lang, isa lang yun. Mas maano siya, mas maliit mo. Gusto ko nga isang cheese yun eh. Pero hindi na 16 pa. yun. Hindi na tulog. Okay. Sulat mo. Kasi Pino eh. Pino. Gusto ko isang cheese yun ba eh. Yung hindi kaya nito. Baba. Eh, dapat, hintayin mo kung sunod. Hindi talaga alam ko. Lalo na pag ano. Madali kayo magdugtong. Pag nagagawa lang talaga Yung nila. yung pag ano lang, yung pinagdugtungan. Sabog, ayaw, halos ayaw kong masok dun sa guide. Pihila mo na. Ano na na. Tapos gano'n, yung guide nun, bukas na, nakaganon na oh. Tapos mo naman nung pasok. Hindi, oh. Gano'n yan. Parang parang may ikot. Tapos pag may sumabit, bubukahin mo pa. Oh, tapos yung pasok, ano talaga, notice na. Luna talaga. Ano ba ang notice na Kasi parang malaki ang bull niya. Ang laki mo. Malaki mo. Tinignan ko na yung problema doon sa mga guide ko dati sa mga... Ilang guide yung daanan. Hindi, gumawa sila ng guide doon na bago ah. Yung binigay ko sa'yo, pre, sana. Binigay mo kay Robert? Hindi. Hindi yan. Yung mga parang Ayun, ano. no? Ayun na. Ganun pa rin naman yung tsura. Ganun pala di ba yan? Mininturahan lang. Pre, Okay na parang si Tuet. kaya sila po lang, nilagay ko, binili ko doon. Okay na, pero kung may automatic na. Ginawa man ni Richard kagabi. Masyado mo niyang binanat, binaba na. Kaya pala. Nakaganon niya. Kaya tinignan ko rin. Okay na naman. Hindi wala yung makakita tayo. Kapasinalaan na naman tayo. Wala. Ha? Sabi ko, kumpul-kumpul na naman. Wala naman problema. Hindi. Hindi nga doon sa baba eh. Anong kumpul-kumpul na Dapat tinawag kasi talaga natin yung isa natin tropa. Anong kumpul-kumpul na naman? Kasi sabihin siya, nag-uusap na kasi, hindi ako sinali eh. Yun ang tingin ko mangyari sa atin. Meron lang magsusubuhin ko, yung kakampi na. Ako rin, pupunta ka ako rin eh. Ah, Well, siyempre. Oh, maganda yung alam nyo na. Oh, punta si Alan talaga tumira. Wow. Hindi nagsumbong. Matamang inalam. Grabe. Kasi pag ganito, halimbawa, nasa isip ko na rin eh. Hindi ko maiwasan talaga na ngayon eh. Pag hindi natin sinasama yan, maniwala ka sa akin, makareport sir. Kaya nangyari yan, nagpupulan Hindi, ka lang. ang ganito rin kasi, magsama-sama tayo dito. Ang hilintikan, kami naman dalawa ni Pai. O di kayo ng quality. Bakit di sumama sa mga ano? Puta, ginawa na sa amin yan eh. Oo. Oo, ano ginawa ko yan? Babakmag kami dalawa. Oo, tinawag. Tumawag na si Jo. Oh, anong ginagawa ko dyan? Ito mismo, interview sila. Eh, dami ko rin Oo, tinawagan na pala kayo, tapos ngayon eh, nandyan pa kayo. Di, tumawag yung Wagi. Tinawagan ni Wawi. Yan nga yung sabi ko sa inyo. Pag dyan nakita na dito sigurado, patay tayo. Pero Ang si... mga hinala yun. Alam ko na yun. Uwi na siya. Di ba sir? Eh bakit kasi kayo nagkukumpulan? Alam niyo namang Nagpapasal machichismis kasi kayo. nagkano kami, nag-friendship na. Eh kaya nga gusto kong tawagin ni Masakas, hindi namin tawagin dahil nga may ibang uwi yun eh. Ito kasi yung gawin nyo, kahit plastikan lang, i-ano nyo siya, friends kunwari, na ano. So sasabihin nyo, kunwari ko close, ayoko kasi kahit nga tawagin yung pangalan nun, ayoko eh. Sasabihin nyo sa kanya, uy friendship, alika may kineme dito, ganito, ganon. Kahit nalabag sa kalooban nyo, plastikan lang, eme lang. Sir, pag mapahiya ka, biglang nakalisan eh. Eh, it's normal, no? Kasi mama, may urgent siyang gagawin, bigla siyang may naisip. So, alis talaga, diba? Ganun talaga yung gawain niya, pansin ko eh. Hayaan mo na. Basta, ang, Oo, yung wisdom bilang yun din. okay lang yun. Huwag kayong masasaktan doon sa pag-alis niya kasi marami naman kayong pwedeng pagbalingan ng
O, umalis siya. Ay, dito kakaharap ulit sa isa pa. Lalo sir, napapaliwanag ako. Hindi, basic mo yan. Sabay alis. Oo, ano ko masasabi sa kanya? Basic lang yan. Kasi basic lang yun eh. Yun na yung masasabi nung sir, aalisin ka nun. Ay, naku. Ang sakit nyo sa banks, Diyos ko, Lord. Ay, mahirap kayong mga jowain. Ang sasakit sa ulo ninyo. Ako, masarap ako. Ah, Masarap din. sana all. Lahat naman pre, malasa eh. Lalo lang yung pawisan ka. Malat-alat na. Yaks, walang ligo. Ay, nako, Ako, ewan. pag humawak ako doon sa makina, subukan niya ako ngayon lapitan. Di ba, puro grasa rin kayo. Simple just na ano ah. Oo, kasi dyan. Titignan ko nga eh. Sino yung titigan mo dyan? Ha? Hindi, palabas na ako, pupunta ako sa meron. Kumbaga, ano lang, may try na lahat. Pre, naalala, ako yung ano nyo eh, yung bouncer eh. Kasi bouncer ako na sa kaya na nasa nasa gate eh. Yung sa ano ah, naginuman nito dito sa ano, Konti na naman yan. yung nagtrabaho dyan sa taas, ano ba yung lupak ba yan? Doon, naginom sila sa Ilorde, yung nag-bouncer ako doon. Nakita ko. Sabi niya, dito yung lalaki dyan. Naginuman sila sa Ilorde ah. Nag-lupak, di ba nandiyan sila mag-opisina sa taas? Oo. Naginuman sila doon pre, ay tama, ako yung bantay doon sa Ilorde. Paglinggo kasi, minsan Sabado pa lang ng gabi, nagkano ko doon. Ah, Nagsasadya sila pala nakita mo. Ano ba ba siya? Oo. Utang na, wala akong politis na akong Ano ka ba? Akala mo ba hindi ako nagsasadya? Pag Sabado ng gabi, Kaya pala LinkedIn na lang yung katawan, no? sabi niya sa akin, May Sir, tapos yan eh. nag-duty ka pala dito. Kita kami doon. Kita kami. Busy. Dito, yung nag-opisina sa Blue Sa Pack. taas. Naginuman sila doon sa Ilorde. Alin, yung maliit? Ulo nga eh. Puta, inawat namin pa eh. Eh, malaki yung kasama ko yung sa palo. Kinatak yung maliit. Ah, walang palag. Ang laki na kasama ko. Meron Binti yung braso. Nung nagkano sa team mo, yung pala. Hindi, may isa pa. Meron pa rin ka. Doon taga Cavite, puta, 20 ang braso pa eh. Bata pa, 20 anyos lang din. Bata pa sa akin. Production office, good afternoon. Kasi ano Yes, yun, ma'am. sumasali sa ano eh, competition. Takip ng ballpen, nandiyan, naiwan. Okay, sige ma'am, sabihin ko po. Kulay green. Sabi ni Nat, naiwan mo daw yung takip ng ballpen mo doon, sir. Gila. Oo, puntahan mo daw. Takip ng ballpen, kailangan mo pa ba yung balikan? Takip lang? Oh, tama-tama. Dali mo to. Okay lang maiwan yung takip, wag lang yung katawan kasi ang katawan ang importante. Hindi, nalaglag yung dito. Hindi ko na sinili. Pre, paano pre pag sinili po, may sabi Baka ko, may yun, putang na sinilip ka Kaya na hindi ko ba't naman. kinuha niya alin eh. Takot na takot pa naman. Kasi ito na namin mga multo. Ito na ulo. Oy, yung palite. Ba't nandiyan ka nakatambay? Hindi ko gusto eh. Dati, puntahan mo. Dapat gano'ng manita eh. Oh, quality control. Oh, ano yung time motion, oh, ba't hindi mo tingnan yung tao doon? Type motion na oh. Type motion na. Uy, ano ba? Oh, yan na. Type motion na. Hindi, pauwi na, lasing ko lang naman ako. Puntahan ko lang si Oliver, follow up yun. Maingat yung apat yan ha. Ay, wala lang ba type ko. Pero huwag na. Next time naman ako. Mamaya na po yung Busy. Dapat di siya ginawa. Kaya ayoko nang mag-vice president. Vice president. Kaya ayoko maging busy eh. Ayoko mag-vice. Kasi laging busy. Production ng ano. Okay lahat mo tawag tayo, at least maglaro tayo, di ba? Ano sa kutay na ano, 3v3. Siguro gano'n ko yung maglaro with it. Sino? Okay? Ano yan? Hindi maano yan. Hindi mayayaya yan. Kahit anong gawin mo, hindi sumasama na yan. Pero naya ko rin siya. Ayos talaga yan. Ang manager natin, Sir Joe. Sir, manager na sir. Bago lahat mo. Kapon natin. Sir, Sapatos. Three. Sir Joe, Sir Joe, may link may isahin mo tayo. Hindi, news yan eh. News. Sir Joe, miss ka namin si Joy. Hoy, trahan, huwag niyo pinagsasali sa mga kalokohan niyo. Bubunga tayo ng team, sir eh. Sir, malapit na sir. Sir, puno muna. Shotgunner. Bakit? Magpapashot ba kayo? Sa December?
Next year, gusto dito tayo. Ah. Dito tayo. Diyos ko, Lord. Gusto dito tayo sa December. No. O tapos, Ay, tayo lang naman eh. Ay, tayo lang. o may trabaho pa tayo pag before niyan, tapos after niya, wala na tayong trabaho. Gusto ka diba? Ako na rin, wala na. Ayos lahat eh. Kahit saan na tayo napunta eh. Kaya na. Hindi ko naman wala pa naman. Oo. 5. Kasi yung t-shirt. Yung madalian eh. Ano kayang pakiramdam ng may stream ads? Ha? Sabi ko, ano kayang pakiramdam ng may jowa? Eme. Yung dalawa ang jowa mo. O di kaya tatlo, eme. Oh, ano nga pakiramdam ng tatlo ang jowa o dalawa ang jowa? Anong klase? Kasi kumakain ka pala. Can you define kung ano yung pakipaliwanag mo briefly kung ano yung pakiramdam ng may tatlong jowa, may dalawang jowa? Kasi sa hapon, sa gabi, iba eh. Sana all. Sir. Sana all. Kaso sir, yung schedule nyo, pag nahuli ka, wala yung schedule. So, Anyways. Kaya ikaw, huwag ka magpapahuli, John Carl, at saka Trajano. Yan siya, si Mr. Kuya Bo, may asawa na yun, okay lang yan. Eh, sa inyong dalawa. Ay, ano ba? May mga asawa na yan. May mga asawa na pala kayo. Ayun, kayong tatlo, huwag kayong magpapahuli. Kasi, sir, nakawa kami, pero hindi kami papahuli. para walang huli, walang kulong. Dito naman kasal. Sabay lang kasal dito. Yun sir, makukulong talaga. Oo nga. Ako, ang hirap pa naman tumira sa kulungan, eh. Kulungan. Nakulong ka. Hindi nababalitaan ko lang. Alam mo naman ang chismis, kailangan mo sumaga para may matutunan ka sa chismis. Hindi chismis yun sir, marites yun. Yun na nga yun. Chismis, Marites, Marisol, at si Ate Piling. Ganon. May mga pangalan na sir. Oo. Boy. Sino na bahala dyan? O, sige na naman eh. Mali. Kailangan daw, kaya ng 10 hours. Eh, 7 to 6 ka. Nakatagday na siya. Lagay mo kung araw mo. 5. 4 na oras. Lahat, gagawin sa isa pa to. Sa isang papel? Oo. Kaya yung gawa ng wala sa isang araw sa papel. Kagaya mo, 7 to 6 ng tapos ilas ka ng araw. Kailan yun? Ganun talaga yon. Iba-iba ang papel araw-araw. Kasi magkakaiba ng date yan eh. Magkakaiba kasi ng date ang overtime ninyo, kaya kailangan magkakaibang papel din. Okay na kayo? Oo! Hindi ko na papayaran. Ay, lasing ko pa yan si Mark. Ay, lasing ko pa. Uwi na ako. Ray, okay ka lang mo. Bye! Ingat! Sabi nga ni Bayo Jessic, ingat! Bukas nga tatapusin namin yung photo. Ay, ito nga sa'yo, pagpapakita ko yung bukas to. Okay na. Sabi mo okay na ba lang? Sabi sa'yo. Okay na? Parang
Kaya ka, kung natatambakan na. Ba, kinukuha ka na sa atin, eh. Mahanap na ng dahilan. Kasi natampakan na sila eh. Kaya, at least ako ito yung mga kaya at least nakalugan na ng uwi na ako. Dapat ako sa Dadapo ako sa baba. Yung tayo natin, bibigyan siya. 5 fly. 5 fly. Kasi pa yung series ko, no? Kami lang ba? Ando na yung, ano Kasi, ba? mali kasi yung timbang ko eh. Hindi, tuupad lang yun. Open yung target ko, 27. Kaya bigyan ng lapat. Dapat Ang naalala ko kasi nun, di ba, ikaw nagbigay sa akin ng tuupad. Palay mo, ang usapan natin yun, papag-uwi natin pati yung target. Yung nabago lang, yung timbang lang, pero yung target, hindi natin nabago. Sabi ko, dito, parang tuupad lang. Kaya, Tungkol yun ang ginamit ko. Wag mo na silang tawagin, ma. Naka-open lang ako. Kasi, naka-open lang ako. Diyos ko, Lord. Wag mo na silang tawagin, Mama Feli, Kineme. Naka-open lang ako. Magtataka yung iba kasi kanina pang umaga ako naka-open tapos until now naka-open ako. Sasabihin na, ano to si Sanderford? Laging naka-open all throughout the day, buong maghapon. Ano meron? bago natin yun. Ano yung ano, di yun. Kasi ma'am, Wala ko talaga yung naalala na nabago. kasi ma'am, kaya ako naka-open kasi Sabi yung target, huwag mo nabago yun. basta daw eh. Kasi nga busy ako, nag-work ako yung ano, yung tinatapos ko yung report ko. Tingnan mo, pag natapos na itong report ko, isang beses sa isang linggo na naman ako magla-live lang. Naloka nga ako dito sa report ko, may deadline ako bukas, kaya kailangan tapos ko na to. Anyway, malapit na matapos, konting-konti na lang. Pero yung aking 60 minutes kay views, malayong malayo pa sa katotohanan. Pero ang report ko, malapit na matapos. Ito kay Benedicto, yung tatlong gagawin dyan, 2, 4, 2, 5, ganyan. Tapos susunod natin yung try ka na. Tuloy lang ang work, go lang. Yes. Ipangan nyo naman po. Yes, Ma'am Feli Alilio. Kinemi. Shoutout kay kay Ma'am Kanalog Katapang, yung kapitbahay mo dyan sa Batangas City, Kinemi. Deadline. Deadline. Ito, may timbang na ako ito. Ang mag-deadline. Ito, ang mababa yung timbang na. May timbang talaga. Eh, meron naman itong so, parang So, ano na ba? 6, ayaw, 4, 6 inches. PP, ganyan natin po. banana twine na ako. Ayaw na lang yan. Kasi, Wala ko. Pati sigaret-sigaret. OT form daw. Bigyan nyo nga yan ng OT form, sir. ito sir, kupit-kupit na. Gusto nyo kaya? Putol-putol na. Sigaret-sigaret daw eh. Okay sa amin. Ay, gawin nyo rin daw. Ay, kaya ito magpagsunod. Tayo din, magkagawin. Wala na sa'yo, wala na sa'yo. Sa akin kasi. Eh, dahil sa warehouse na, diba? Sa isang dahil sa Ricky. Hindi siya kalis sila. Kasi kasama sa akin, yung tatlo lang ha. Ay, ang naya sa ayun. Approve na yun. Approve na yun. Wala. Saan sa Beso beso nila kasi. Di ba? Buti nga kayo may kinakwentang overtime form, 'di ba? Na pa isa-isa ay araw-araw. Eh ako ba meron ba? 'Di ba wala? Kaya wag kayong magreklamo na meron kayong pina-file na OT. Oh, eh kaysa naman wala kayong OT, wala kayong ifa-file. Ako ba meron? 'Di ba wala? Kayo lang ang meron. Sana all. na lang, alam ko meron din tayo niya, nakagawa tayo niya. Diba? Pagkawa natin, pre. Ha? Pagkawa pa natin. Nang? Ano ba ko eh? Kasi ikaw, boss mo na ito eh. Boss mo na kayo. 2-5.
SM mga toke. May isa pa ko lang kalimutan pre, kaya bumalik ako. Ibalik mo yung electric wish daw pre. Production. Bakit daw? Hindi pwede daw. Kailangan gamitin daw. Tapos, di ba malaking lobby din ang ginagamit doon? Yung pang sangka. Kaya sa dito na, baliktad nila ang lobby. Kasi maliit yung profit. Sinabi ko na ito, okay, baka bumigay yung ano ko. Ay, hindi ka. Puntag makina ka, hindi ka bumibigay sa makina ng lobby. Okay, may nahulog yung please, po. Production. Yan. Butit na madali yan. Marami ko daw yan. Saan hulog? Ay, hindi naman lobby lang ganun kalaki. 36 yung nilagay niya. Yung medyo maliit lang bro, parang magkasebo. Boss, malaki na nga yun. 36 yun, baba talaga. Alay. Oh, Ngayon pa hindi. kasi kanina ako na yun ah. Bumalik ako doon. Dalawang bagsak lang. Kanina nga doon nga ako, dumaan. Bakit talaga? Nagapa na kami kakayos dito. Uwi na ako. Hindi mo kasi ha? Kailangan matapos yung parang katapuan. Alay, sige, daanan mo na. Balik mo na siya, tapos dali mo na yung lock mo sa akin. Yung balik yung... Balik mo siya. Yung... Wala kami nagkasat. Apre, Banana. uwi na ako. Uy! Saan ba uwi na ako? 4 May na nga. Malasakit ka! Super lang malasakit ako. Transfer of stocks. Masakit na nga, sakit na pa yung Nakatawa ka kayo. Nandun eh. Ano? Sabi ko mga preto, huwag sila kabahan mo kung gumamit. Transfer of Hindi stocks. pinapayaran. Okay. Banana. Baga bukas na rin lang yun, di ba? Oo. Eh, sasabit lang yun. Hindi sasakit. Sigap. Sabi ko sabi ko mga electric ko siya. Kuryente rin dalawa. Sigap. Oo. Yun ang gamitin. Tanggalin ang electric ano, chip lang. Wala nang chip Transfer. lang. Transfer. Transfer. Wala lang eh. Na ulit. Isa na ayos na to, di ba? Transfer. Pinakamaganda. Doon lang nagamit nila. Ang problema lang. Totoo lang may kayo. sagad. Totoo na kami. Transfer of stocks. Transfer. May sagad yun. May sampa ko mas dulo ko ng sampa nun pre. Hindi. May isa naman pa ko nun. May technique dun eh. Sinatinuro ko na yung prito sa ibang bahay. Sa gitna. Trans. Sampa ko nun. Ako isang sampa. Isang beses. Diba yung pangatlo. May isang sa gitna. Nakataas. Ako nagsampa. Pinagkita ko sa kanya paano magsampa. Pinakakagit ko lang dun. Sampa. Sampahan mo. Hindi. Sampa. Sampahin mo ako, Hindi Eme. tinanggal lang kasi nga may problema, di ba? Kaya may kailangan ng salpakan yung makina. Kaya nyo muna. Galing. Eh, bang nagkasa ko, okay na eh. Yun nga sinabi ko eh. Isa yun yung hapon, pag ito pinapitan. Ilang tayo pa na dito. Oo, kasi nga, hapon. Eh, yun nga yung problema, yung coupling nga, natakot niya sila. Yung natakot. Oo nga. Basta ano, okay. Eh, matatakot. Okay, pre. Pinakita ko sa kanya yung Banana pre, yung twine. kung paano gumamit ko eh. Nanibago lang sila, pre. Kinakabahan lang. At saka malaki yung lubid nyo, di ba? 36 ginamit nyo. Babahan nyo ng 50. Gusto sa gusto nyo, polyester gamitin mo. Yes, do you work here, Keme? Puti. Blue. Blue. Red. Yung sa kanina. Ano yan? Bakit yung maglaran? Ano yun? Hindi ka pa yung ano ba? Mr. Parton. Porton. Mr. Porton. SMR. 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 Wala naman akong problema din. Ay, doon kasi nagamit na nila eh. Yung sinabi ko eh. Sa SMR, hindi ko to kailangan. So, ibig sabihin, blue na to. Okay, blue. Sige. Kasi pag nandun yung pre, bigado, gagamitin pa nila.
Ayaw siya yun. Sulit ko siya. Kasi para masanay ko sila. Parang kinakabahan. Okay. Diba? Kinakabahan lang yung friend. Okay yan. Sa baba lang naman pang buwagsak eh. PP 64774.33. 3308 5.7 66 663 6349.95 6316.59. What else? So what, ano kasama? 1311245 3940 40229. Okay. Clear. So, ita-transfer ko ito dito. Na-touch mo na ba ang baling twine, sir? Aha, oo. Feeling twine. Baling twine. Yung bihira lang gawin natin, pero baling twine. Hindi ko pa nga alam, nakita yung itsura nun eh. Hindi ko alam kung ano sila eh. Kung ano yung tsura nun eh. Ang alam ko lang talaga, meron tayo nun dito. Oo, meron tayong non, baling twine. Ang alam ko lang, yung dilaw ko yun. Kasi parehas lang ng ceiling twine yun. Pero kulay blue siya yung ceiling twine eh. Yung baling twine, hindi ko alam kung anong tsura nun. Pero meron tayo dito. Kasi may mga eso kami nang kuha nun eh. Oo nga. Dito, mapapakinabangan mo ng bonggang-bongga at madadala niya yung brand na tinatawag na Miss Grand International. Siguro nagiging emotion lang tayo dun sa fight na, kasi dapat nanalo si Samantha Bernardo, dapat nanalo si Nicole Cordovez. But try to understand, guys. In the first place, this is a competition. So may nananalo, may natatalo. So kung ano yung pipiliin ng organization para sa kanilang brand or sa Miss Grand, ibig sabihin nun, ayun yung gusto nila na magdala ng brand nila. So may nakikita silang much better doon siguro sa nagiging runners-up natin or meron sila siguro hinahanap sa isang girl. Kasi kung ikaw yung may-ari, for sure ganun din yung gagawin mo. So lumagay ka doon sa sitwasyon ni Mr. Nawat. And then kung tinatanong mo naman kung nakita niya si Nikki, I think yes, kita niya si Nikki. Kaya lang, inaabangan niya dito kay Nikki kung ano or mag-shine pa talaga si Nikki sa lahat ng kandidata. At parang feeling ko, ang inaabangan niya dito, paano ka lalaban as a Miss Grand Philippines sa mga kandidata ngayon dito sa Miss Grand. Lalo na ngayon, maraming mga nagdatingan ngayon na ano. Si Colombia, hindi niya choices siya. Hindi naman siya pumunta sa Colombia para kurunahan ng Miss Colombia at hindi niya rin pinili yan. So, kusang dumating si Colombia, pili ng organization ng Miss Colombia, Miss Grand Colombia. Ngayon, ito naman si Mr. Nawat, isa to sa mga choices niya si Nikki para, alam mo yun, malaman niya na, makuha niya na, ito kasi yung kailangan ko, gusto ko to. So, gusto ko pagdating nito sa Miss Grand, dapat bongga. So, pinili na kita, dapat ikaw, bongga dapat yung palabas mo dito. So, ngayon, ang problema, kapag nagsama-sama na kasi yung mga girls, talagang may magsha-shine at magsha-shine. May lulutang at lulutang. Pero in fairness naman kay Nikki, nakita naman natin na siguro hindi lang ganun kapalo talaga yung orahan niya. Sabi nga ni Dorothy Beatles yesterday, natandaan ko, dapat ibigay mo kasi yung show, huwag kang mag-hold. So dapat ibigay mo talaga ito mo para lalo kang mapansin. So ano yung chance niya? Ang chance dito ni Nikki malaki. Malaki naman. So parang pili ko nga kaya natin umabot sa top 5 eh.
feeling ko nga kaya niya mag-first runner-up eh. Pero kasi, depende talaga sa laro niya. Siya na ang gumagawa ng kapalaran niya dito sa Miss Grand, hindi na si Mr. Nawat nun. Pinili na siya ni Mr. Nawat na ito ang better nung ipadala sa Miss Grand. So ngayon, si Nikki na ang makikipaglaro dyan kung paano niya susungkitin ng corona. Ano ang dapat gawin ni Nikki? I think, dagdagan mo ng konting lante. Dagdagan mo ng konting palo. Ihataw mo yung mga balakang mo. At makipaglaro ka sa kapwa ng kandidata kasi this is a Miss Grand. Hindi ito Miss Universe na kailangan elegant yung labanan ko dito, kailangan yung drama ko dito. On work po. Hello, madlang people. Universe, hindi ka papansinin ng organization ko. Hello, madlang people. Mabuhay, kineme. Diyos ko, pare-pare tayo busy sa work. My God, kaloka yung buhay natin. Miss Universe yung pinapakita mo. Hinahabol tayo ng mga deadlines. Oh my God. So, dapat ipakita mo sa akin yung caliber ng pang-Miss Grand. And then, siguro, I think yung dagdag lang ni Nikki, beauty nandoon na. Yung style niya, I think wala namang problema doon. Kahit sabihin pa natin, ganun lang volume yung buhok niya. Hindi natin nakikita yung mga nakikita natin noon. Pero kung pretty face ang pag-uusapan, si Nikki ang isa sa mga pinakamagandang kandidata. Do you agree? And then, I think ang kailangan ni Nikki dito ay lumande. Ayun lang. So, yun. So, medyo dagdagan niya ng konting lande. Konting harot pa na para pumalo ka ng bongga-bongga. Harot. Harotin mo ako, ganon? Masasabi natin na pinag Next is Saturday. Hello, Mama Sam, watching from Dubai. Okay, nabasa na natin yan. Kataruyang buhay mo. Philippines, si Glenn Linda, sabi niya, Mama Sam, malakas pa si Miss Philippines, per idol ko kasi siya. Malakas naman si Miss Philippines. Hindi ba nararamdaman? Malakas naman si Philippines. Ang problema lang, marami lang malakas. Kaya parang feeling mo, medyo parang mahina. So, yes, sobrang lakas, Eme. Ng konting lande, konting harot, konting palo. Harot, harotin mo ako, ganon. Yung kanilang swimsuit competition is Thursday, 11 a.m. So, yon. So, magkakaalaman dito kung sino talaga yung palong-palo. Tumigil ka, Mama Sam. Ang dami mong sinasabi, Eme. Huwag mo kasing ilagay yung sarili mo doon sa, halimbawa, kung pasok mo sa top 10, huwag kang makampante ng gano'n. Dapat, i-level up mo pa yung sarili mo. Kung parang feeling mo nagkulang ka dito, i-level up mo pa. Sabi naman ni Mr. Nawat ko, nagapasa today, don't worry. Pwede kang kumataw tomorrow. Ganon. So, okay naman si Mr. Nawat sa mga ganyan. So, Ganon. lang natin yung pasabog dito. Yung totoo, Mama Sam. Totoo ba? So, next is Mama Sam, hindi nyo po ba mapapansin, nabasa na natin yan, Mama Sam, Malatrang Ira ang NCI. I don't want to think na gano'n. Kasi kung iisipin natin na gano'n, parang idinidikit ka. Kasi parang hindi nawawala sa atin yung Oh, Diyos ko Lord, napakaraming trabaho, my God. Parang gusto kong makalbo. Makakalbo talaga ako dito sa trabaho ko na to. This is Miss Grand. Dapat doon lang tayo. Kasi sa araw wala na akong buhok, ubos na. O sabi, may ganon. Kayo, sino ba yung napansin yung kandidata na parang napansin ninyo na, pang Miss Grand siya. Ako ang una kong napansin si Colombia. Sa roto ko lang. Kasi yung mukha, yung pangkat, tapos yung galawan. Kung ikukumpara mo siya kay Miss Next, Brazil, ano pang kulang ko? Ano pang kulang ko? Last year, siya talaga yung parang, pwede kang next to be. SMR. Tapos, nandiyan din si Netherlands. Napansin ko din yung beauty ni Netherlands na baka ito din pwede. Tapos nandiyan din si USA. Pero I don't think so na ipapanalo din si USA ngayon. Hindi So, ito pwede si Nikki, pwede Philippines, or pwede taga-Europe ang panalo ngayon. Pwede din si Colombia. So, yon. So, yun yung mga nakikita ko, ha. Sabi niya, ni Atisa, hello Atisa Manalo, shout out po Mama Sam. SMR. Watching from Vietnam, hello sa mga taga-Vietnam. And then, hello kay Atisa Manalo, sabi niya, ganda ng gown ni Nikki Dimora. Pak na pak talaga ang gown. Kaya,
tawag dito, sa kanya talaga panalo na Mama Sam, sure to win. Hanggat hindi natatapos ang competition, hindi ko pwede masabi sure to SMR. win. So, yun. Si Ryan. 947. Hi, Mami Sam. Hello, Ryan. Si Marichu. Hello, Marichu. Thank Okay. you so much for watching from Kuwait. And then, nag-chat din si Alson Gutierrez. Mama Sam, magtanong ko lang, sino ang nagdidesisyon at sino ang kadapat-dapat na manalo? Sinawat or mga judges? Kung sinawat, ba't kukuha pa siya ng board judges? For me, dapat mga judges ang nag-decide. Okay, so naiintindihan ko. Ako na magde-decide, Mama Sam. Huwag ka nang magulo. Huwag ka nang maingay. May iba-ibang rules ang bawat judges. Dito sa Miss Grand, dati may judges sila. So ngayon, parang tinanggal na nila yun. Kasi ang gusto nila, direct to the point, sino ba yung pwede pang Miss Grand. Kasi kung sasabihin mo na Board of Judges, iba yung tema ng Miss Grand. Ayun na yung sinasabi ko na dapat maintindihan mo What else? na Miss Grand to hindi siya Miss Universe. Sa Miss Universe, meron sila judges. Sa Miss Grand, ang judges nila dyan, yung mga taong nasa paligid ng kandidata, katulad ng mga chaperon, makeup artist, kung sino-sino pa yung mga gumagalaw dyan. Bakit? Kasi September. ang sabi nga ni Mr. Nawat, this is a September. business. So, dapat respetohin mo yun. Pag Okay. sinabi niya, siya kasi yung owner. So, kung ano yung decision niya, kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto mo ang masusunod. Yung gusto niya ang masusunod. Bakit? Siya kasi ang may business. Pangalawa, siya ang may hawak doon sa girl sa loob ng isang taon. So, makikisama siya ng todo-todo doon sa girl. And then, of course, sinisiguro nila dyan kung bakit sila ang nag-judge. Sinisiguro nila yung attitude ng girl na, alam mo to, na hindi siya magkakaroon ng emotional attack. Kasi syempre, isang taon siyang titira sa Thailand. Kung taga Latin area siya, hindi siya po pwede yung uwi siya ng uwi. Kaya nga diba, ang unang-unang hinahanap daw nila yung willing to work with them. Kasi trabaho to, hindi naman to beauty pageant lang na okay, so laban ng kayo dyan, bukas, okay na, tapos na kasi may nakaronahan na. Doon pa lang mag-start yung work nung girl na mananalo pagdating kung sino yung napili nilang Miss Grand. Kasi pagdating doon, dito sa Thailand talaga, sobrang dami ng ganap nila. And they are going to sa mga areas dito sa Thailand na lagi pumupunta dito. Ganap mo, ganap niya, ganap nating lahat. Kailangan niyang ma-adapt yung kultura na meron ang Thailand. Kasi ang brand kasi ng Miss Grand International is from Thai. So, sinisuguro nila yun sa girl. Plus, ayun talaga, kaya siguro sila talaga yung nag-o-observe. Bakit ang nag-o-observe at nagiging judges yung mga chaperon, yung mga taong nasa paligid doon sa Miss Grand? Because sila yung nakaalam kung ano yung attitude na ipinapakita July, August, ng September, mga pattern. kandidata araw-araw. Kaya nga ganun kakapal yung ano niya. Sabi niya, di ba, 25 days is not enough para malaman mo kung anong meron gaya isang babae. Pero kasi sa araw-araw na activity, nakikita ng mga chaperon, nakikita ng mga kung sino man, yung mga nandiyan sa paligid, kung sino ang nagka-attitude, sino ang may character, sino yung ganito ang ugali, at sino yung mga nasa behind the scene pa man. So I think ako November. para sa akin, it's a good point na, okay, so maganda yung ganong judging kasi hindi lang yung parang okay nakita mo sa itablado kung sino yung kabugera. Plus, nandoon na rin kung sino talaga yung kabugera. And then they are decided, I think, before, I think pagpasok ng preliminary competition, nakapag-decide na yan mga yan kung sino nga kayo kukunin nilang grade na. And then, formality na lang din yung parang coronation night. Bakit ko nasasabi itong mga ganito? Kasi parang ayun din yung observation ko sa Miss Queen International at sa mga pageant pa dito sa Thailand. Ganun sila mag-base ng judging nila. Yung parang dito, inaalam nila sa prelim, kung sino talaga yung... Sa prelim pa lang may winner na. Dito naman Miss Universe, sinabi naman nila sa prelim pa lang nakapili na sila na kung sino yung ipapasok nila sa top 10 and then nakapili na sila kung sino yung mananalo to. Diba? In-out nga ni Madam O na sinabi niya na
ni Miss Ona, sinabi niya na sa kanyang interview na hindi siya makatulog kasi alam niya na nawala si Miss Philippines. Pero tayong lahat nag-home. Pero hindi niya masabi-sabi kasi it's a top secret. Di ba? So, kaya pigil na pigil siya. So, pagpasok niya sa venue, aware na siya kung sino yung mga napili ng Miss Universe organization. So, gano'n talaga ang pageant. And then, kailangan dito kasi lawakan din natin yung pagkakaintindi natin doon sa ano ba ang meron yung pageant. Kasi kapag pinairal lang natin yung gusto natin, alalahanin natin ang ending, parang wala tayong angkal sa kanila, kundi yung publicity, kundi yung boto natin. Kasi sila talaga yung nagpapatakbo. At kung ano yung desisyon nila, yun yung desisyon nila. And then, ngayon, mas matapang na ang Miss Grand kasi sa dami ng sumusuporta Multicyclone na dust from the collector. Philippines sa iba't ibang klase. ng Meron bansa, pa ba to? katulad ng halimbawa, Vietnam, Indonesia. So, wala tayong magagawa doon kahit pa sabihin natin na cooking show, sino ang lumabas na dito? Tayo lang. Diba? So, bakit hindi tayo makipaglaro ng todo-todo para sa kandidata natin? Kasi kahit sabihin ninyo na wag na tayong magpadala ng kandidata dyan, hindi mangyayari yun. Kasi as long na may tumatanggap na organization or willing makipagtrabaho kay Mr. Nawat, the show must go on with the Philippines. Ganon. So, yun, ganun yung judging nila na. So, wala tayong magagawa doon. Sabi niya, Mama Sam, anong masasabi mo sa vlog ni Vicky na kahapon, Hawaii style? Dapat alam niya yung napalitan at pinakorek niya ng kusa. So, yun. So, JJ13, sabi niya, pasok si Nikki sa semifinal dahil sinawat mismo ang pumili sa kanya. Hayaan niya si Nikki ang galawan sa pag nakita ni Nawat na kumakabo si Nikki ay pwede niyang panalunin si Nikki. Yes, I agree doon sa sinabi ko. And then, hindi ko rin masabi kung bakit natin masasabi cooking show ang Miss Grand. Samantala, naalala natin noong 20, ba to? Yung 2021, 2022 last year. 2021, na El Popuyo ang Pilipinas, na El Popuyo din si Miss Thailand. Sa dami ng sumusuporta kay Miss Thailand dito sa Thailand, doon time na yon sa Miss Grand International, pero hindi siya natakot kay El Popuyo si Thailand because may nakikita siyang ibang kandidata na much better doon sa kandidata niya mismo na siya mismo din ang organization. No? So, yun. Sabi naman niya, at least sa Manalo, sure win ang Philippines. Oo naman, may laban naman. Hindi ko pa ma-sure. So, madalaman ko sa preliminary. Sabi nga kay Nikki lang, June? niya ang strategy game ng MGI. Malinaw na hindi basta-basta ibibigay ang corona sa atin. Siya ang gagawa ng kapalaran niya. I agree doon sa sinabi ni Dorothy B. Jones. Malinaw kay Nikki at naiintindihan dapat ng strategy game kung paano ka makikipaglaro dito. And then, ang problema kasi pag natatalo tayo dito, ang dami natin satsak. And then, hindi natin naiisip, bakit yung kandidata natin hindi nanalo? Ako kasi sobrang naiintindihan ko kung bakit hindi nanalo. Una, tandaan natin, chinecheck nila yung characteristic ng isang kandidata. Napaka-importante nun bilang jury. Kung ito ba'y nagpapakatotoo o hindi. Then, sabi naman nga ni Yves, nervous, si Lee, sabi niya, Ma'am Sam, ang tingin ko, lalandian at babaklain ni Nikki ang performance niya sa prelim at finals ng MGI. Dapat Natapos ko ngayon na pala to kung eh. eksena na siya kasi siya pilot-judging nga, di ba? So, hindi lang naman siya yung preliminary is over, parang buong pageant since day one. Sabi ganon, MGI lack of originality and authenticity plus hindi caliber ang mga girls. Talaga ba? So, ano naman yung ginawa ni Colombia? Paano naman yung sila, yung ibang kandidata at si Samantha Bernardo, so, na naging first runner-up sa'yo. So, huwag naman tayo mag-ganyan-ganyan kasi hindi naman natin, kasi ang MGI kasi parang feeling ko,
meron silang tatak MGI. So, hindi ko masasabi na malak yung originality nila. Kasi, ginawa naman nila na parang kasi may Miss Universe. So, ang ginawa nila is parang twist. Pinaghalong Miss World at saka Miss Universe. Parang Bitcoin. Sabi niya, yung hawak June. ni na flag baliktad, may meaning lalaban siya. Ewan ko, huwag na natin bigyan ng meaning. Siguro nagkamali lang at sana kinorek yun ni Nikki doon pa lang sa organization. Dahil may iba talaga ang judging MGI. Isang dekada na style ni Angkol, dapat alam na natin at sanay na tayo sa kanya. Exactly yata. I total agree. Yasha. I total agree doon sa sinabi mo. Dapat, Diyos ko, sa isang taon na natin nanonood, taon-taon na lang may reklamo tayo. Sino ba ang may problema? Si Mr. Nawat o tayo? Parang feeling ko tayo na. Kasi parang ang dami natin complaint. Parang hindi na tayo nasanay doon sa Miss Grand. Tuwa-tuwa naman tayo sa pasabog nila. Yun lang. Ang akin lang sana, mas mag-move on tayo. Na dapat sanay na tayo. Sabi na niya, Mikoy, lilipat ka ba mamasam sa Vietnam? Actually, nag-aakap ako ng ticket. Kasi hindi ko, akala ko kasi sa Hanoi. Hindi pala sila sa Hanoi. Sabing gano'n, Nene Boy, sabi niya dapat ikulong sa CR si Colombia. Siya ang tingin ko tinig kay Nikki. Tingin ko, hindi lang si Colombia. Si Colombia, isa sa mga pinakamalakas din na kandidata na dapat pataupin ni Nikki. Dapat magawa ng paraan. Pero Total production. Hindi naman siya na-alarm sa mga front-runner. Pero siya ka-confident. Hindi siya na-alarm sa mga front-runner. Dapat I think kaya niya nasasabi yun, yung emotion, yung sigla, yung kung paano niya ipapalo to. So, dapat doon siya nakafocus. Hindi siya nakafocus kay Colombia, kay Netherlands, o kung sino man siya. And then, malakas ang Indonesia ngayong taon na to. Kasi alam nila yung paano sila magpapadala ng pura. Actually, in fairness naman sa candidates nila, lumalaban. Kasi talagang nakita naman natin pumapalo ng todo-todo. Diba? So, yun. So, si Kelvin, sabi niya, napakalakas ni Indonesia at Cambodia. Hindi ko nakikita malakas si Cambodia. Hindi malakas lang siya yesterday. Pero si Indonesia, consistent siya sa kanyang styling, naiiba-iba yung mga pinapakita niya. Kung styling ang pag-uusapan, compare kay Miss Philippines, mas nakikitaan ko na palo-palo yung styling ng Indonesia. Pero kung pretty face ang pag-uusapan, mas lamang dito sa Philippines at performance level. Magkaiba sila ng atake. Medyo binabakla kasi ni Philippines yung mga eksena. Pero kasi si Philippines, masyado siyang polite, elegante, classic, gano'n. Pero tulad na sinabi ko, dapat baklain talaga ni Nikki Rock. Kasi kung hindi niya gagawin yun, maliliwak siya dito. Sabi niya na Elizabeth, Ostial, sabi niya, I'm hoping Nikki will get the golden crown this year. Beauty, body, brain, business, all check. I agree. Lahat naman nasa kanya. So, talagang nasa sa kanya na lang kung paano niya may uwi yung corona. Sabi Alson Gutierrez, Mama San, hindi ko po i-consider na major pageant ang MGI dahil sa mga sunod-sunod na dahilan. Ulat na, gusto ko malaman yung mga dahilan ko. Pero kasi, kung hindi mo siya i-consider na MGI, para sa'yo yun. So, wala pa rin magagawa doon, decision mo yun. Pero kasi, you cannot stop pa rin talaga yung mga activity dito. Sana na-appreciate mo yung mga ginagawa nilang pasabog na sobrang laki na hindi mo makita sa ibang pageant. So, katulad na lang ng Miss International, yung consider sa big pageant, pero hanggang ngayon hindi na nila ma-improve yung pageant nila ng ganong kapongga. Pero syempre, yung quality nandoon. But at the end of the story, ano ba ginagawa ng Reyna ng Miss International? So, dapat kasi, sinasabi mong bias si Mr. Nawat. Pero dapat, alam mo din, matuto din tayo i-consider yung hirap ditong tao. I'm not citing Mr. Nawat, but I appreciate kasi yung binibigay niyang saya doon sa pageant niya. Katulad ng halimbawa,
kahapon na lang, ewan ko kung sino ang hindi natuwa sa runway na ipinakita nila. Lahat tayo talaga lumuwa yung mata ng kabang, di ba? So, yung mga ganapan nila sa fashion ceremony, so you have to appreciate that. Kasi kung ikaw yung may pageant, parang feeling ko, hindi mo magagawa yung ganong kabonggang pageant, promise. Ang hirap niyan, hindi biro yan, ang laking trabaho yan. So, bilang tao, kapwa natin tao, huwag natin tignan na, ano yung bang pageant naman yan? So, dapat na-appreciate ka. Actual Yung waste. effort. Actual waste. Kasi, nagbigay sila ng magandang Total show. production. So, ang ask ko lang dyan, dapat i-consider din natin sila Hindi na. minor pageant. So, yun. So, Ason, Mama Sam, hindi ko i-consider, nabasa na natin yung Pepe, Dr. A.P. Hello, what Pipi? Hello, Pipi. How are you? So, from isa sa mga vloggers sa Thailand na talagang, ito talaga, tumututok din siya sa Miss Grand. And then, Body Beauty and Brain Business Not yet. ng MGI. So, very open naman to si Mr. Nawat na ang MGI is Body Beauty and Brain plus Business. So, dapat maintindihan natin yung category na yun. And then, yun lang. Ang hinihingi ko lang sa inyo, appreciation. Appreciation dun sa Miss Grand International. Kasi, hindi ako bayaran sa Miss Grand. At hindi ako nakakakuha ng kahit anong libre na ano. Pero kasi, marunong kasi ako mag-appreciate ng gawa ng tao. Dapat ganun din kayo. Kasi dapat appreciation. Kasi kung kayo yung gumagawa nun, in promise. So, kung maganda yung ipinapakita mo at kung ikaw din yung nasa sitwasyon ni Mr. Nawat, baka sabihin mo, dapat naman i-appreciate mo naman yung ginagawa ko. So, lagi tayong lalagay doon sa sitwasyon na ng tao. Huwag tayo yung parang sarili lang natin kapakanan yung iniisip natin. Sabi nga di ba sa Biblia, walang nabubuhay sa pansarili lamang. Charot. So, yun. Appreciation lang. Kanya, and then, hype lang ang problema. But yung nanalo last 2021 from Vietnam, hindi naman katangkaran. Uy, Elizabeth, sobrang tangkad din ni Miss Vietnam. Tignan mo nga, nung last year, 2021, isa siya sa mga, matangkad siya kasi 5'7 na ako, tapos ang tangkad niya. So yung may picture kami dalawa, parang hanggang dedik niya, ulo ko na nun. Diba? Hanggang dedik niya lang ako. Yung gano'n. Tapos ulo ko na yun, pinagbasihan. Matangkad siya. Tapos manipis siya. Tapos ang sexy niya. So yun. So ganun siya kaganda. And then syempre si Tenny Boy nagbigay ng 50 pesos. Maraming salamat sa super chat. Thank you so much. Shout out sa iyo, Tenny Boy. Thank you. Kakatuwa naman. And then, nag-iisip ko, sabi niya, oy, grabe in fairness sa batch nila, hindi maayos ang mga Merles. Totoo naman at medyo tumaas ang kalibre, especially ng Asian group. Merles mo, Merles niya, Merles nating lahat. Ang ibas at time. Pero, kanya-kanya natin subaybayan. Kayang-kaya natin sumabay. Totoo naman, ayun dito sa sinabi ni Nene, in fairness sa Miss Grand, mas sila ngayon, level up. And then, Mama Sam, consecutive winner na nanawat na galing sa pre-arrival winner. Yung parang sa pre-arrival. So, top Vietnam and Brazil na malakas ang boto. So, makaka-apekto kaya ang lack of voting of power ni Nikki at the Philippines. To be honest, ako, isa rin yan sa mga, kasi diba sinasabi niya, dapat malakas ka sa malakas ka sa tao. Kasi syempre, kung ipapackage kita, dapat meron kang supporter. So, bakit pinapukunin kung wala kang supporter? O, isa yon. Number one yun. So, dapat may supporters yung kandidata. Kasi kung wala kang supporters, parang dito lang yan, channel. Kung walang nanonood, kahit sabihin pa natin tatlo, apat ang channel, walang viewer yan. Xiao Han. So, kailangan may Dinish? viewer Dinish? para kumita. Hello, Dinish. How do I pronounce your name? Is it Dinish or Dinish?
Kasi Hello, wala naman Dinis, ako, Chuwan, So, ganun din dito sa beauty pageant. Chuuhan, Ganun din dito sa Chuwan, Miss Grand. So, Chuhan. napakalaki ng Lord, kahirap contribution na naman. maraming sumusuporta sa Hard isang for me candidate. too. And then, To pronounce your name. ayaw nyo sumuporta. Shout out, good Huwag kayong afternoon, maghanap ng Dennis Kasi Chauhan. syempre, sinabi na nga Chauhan nung ba una, to? gusto ko Chauhan. business. Gusto ko Hello, shout out, good private afternoon. business. So, dapat ko ano yung sinigaw niya dyan, maintindihan natin lahat. I'm just a And then, little kayo, bit sa mga busy mabilis with naman my tayo, work. With my, huwag ano, tayong mag-expect ng corona. So, yun lang yun. So, pag sinabing botohan, promote tayo. Kasi ang hirap sa inyo, sigurista din kayo. Yung mindset kasi natin masyado din, talagang sigurista. So, sinasabi nyo, ayaw nyo magpaloko, ayaw nyo magpaano. Eh, di huwag kayong DEMR. mag-expect ng corona. Yun lang yun. So, ganun lang yung labanan dito. And then, 1 year existence, advocacy, participant caliber, participant decision of the winner. Okay, so yung advocacy, huwag tayo masyado tumutok sa advocacy nila kasi parang hindi naman lahat ng pageant na parang dito lang yan sa Miss Universe. actual waste mo. Ang sinasabi nila, gusto namin may advocacy yung girl. O sige, ayun yung highlight nila sa Miss Universe, may advocacy. Pero ang tanong ko, ano nga ba yung advocacy talaga ng Miss Universe winners? Advocacy. Advocacy mo, advocacy ko, advocacy nating lahat. Advocacy. So, nakatutok ba yung organization doon sa advocacy ng girl? Parang tingin ko, kung advocacy ang pag-uusapan, ay Miss World. Miss World lang ang gumagawa ng gano'n. Tapos, ano pa ba? Miss Earth. Pag sinabi nilang, ano ba yung, ng Miss Earth? So, sa Miss Earth. Miss Earth mo, Miss Earth niya, Miss Earth nating lahat, Keme. Marami silang activity na pinupuntahan, marami silang 20. mga eksena. Pero, bago 20, matapos 23, 30. ang isang kandidata nila, gumagawa sila ng isang special na event na para magbigay. Kasi naniniwala sila sa iba. So, ayun naman, meron silang isang project na gagawin ng training nila and then doon sila magbibigay. So, para sa akin, ang ganda. Maganda yung ganong Kasi syempre, at the end of the story, sa business. So, pupunta sila sa business. Pero ang maganda, in-highlight pa rin nila yung may ginawa yung training natin bago matapos. Yung Miss Vietnam, nagpunta Sa siya animals naman, nagbigay siya doon ng something, nag-donate siya doon. So, maganda yun. Ito naman si Brazil, ginawa parang pupunta siya sa isang lugar, nagbigay din siya. So, bago matapos yung training, at least nagkaroon ng purpose yung training mo in 1 year. Hindi mo man ginagawa every month, pero may ginawa. so meaning 20. Kung 20, edi mga 15. Ano dito kay Diego? 15 kg. 15. And then dito, mga 21. Hindi, yung hindi ko na po ba? Mga 10 lang. So 10. Next is Okay. Kasi yung nabibigay daw. ang junk shop ko. 23, 25, 6. Hindi ka na mahal rito. Sige. Okay, thank you. Tapos, Siya doon sa rating niya na isang napaka-gandang activity. so 21, mga 21. Lead back na tinatawag. So, masasabi ko, okay, pwede 21.5. more than dun sa wala. Kasi kung iisipin mo, ang Miss
International, after mo manalo ng Miss International, pababayaan ka na ng organization. So, bumalik ka sa akin. 27. Ang pagkakaalam ko doon, yung half ng bayad ng prize, ibibigay sa kanya. Tapos, pagbalik niya sa Miss International, yung corona, naibalik niya na yung, naputong niya na yung corona, doon uli siya babayaran ng babayaran uli siya ng tawag dito. Rope ng waste. Rope organization waste. ng buo, yung kulang, yung kakulangan. So yun, ganun yung iba't ibang klase ng pageant. Dapat maintindihan natin, hindi siya katulad ng Miss Universe. Ang Miss Universe is Miss Universe. Ang Miss Grand is Miss Grand. Ang Miss Supranational is Supranational. So magkakaiba sila ng ginagawa. So kanya-kanya silang ng ganap. So after malalaman natin, ano bang ginawa ng Miss Supranational? Ano bang ginawa ng Miss Universe? Ano bang ginawa ng Miss World? Sino ba talaga yung nagtatrabaho? I think kung kawang gawa sa Miss World. Kasi ang babae dun sa Miss World talagang bumibisita sila sa iba't ibang bansa para magbigay at bisitahin. At isa nga, binisita nila ang Philippines. Nagbigay sila dyan ng donasyon doon sa ina-advocate ni ng ito ganito. So yun, nabigyan yun ng ng Miss World. So nakakatuwa yung gano'n. So ang kinukuha nila, nagpa-fundraising sila, tapos ibibigay nila doon sa So yun yung trabaho ng Reyna ng Miss World. Kaya ang kinukuha nila dyan yung may kagandaan doon talaga. So, Tito Jane, sabi niya, hindi gano'n ang stronger ang Miss Grand. May mga judges dapat sila nagpipili, hindi ang may-ari. Kaya nga natutunan nga tayo Totoo naman yung sinasabi ko, naiintindihan ko naman yan. Ayun yung sabi natin, ayun yung dapat ito. Pero kasi sa Miss Grand kasi, rules niya, yun ang nasusunod kasi siya ang owner. Hindi naman tayo. Ngayon, kung gusto mo apila na ganyan, wala pa kayong magagawa dyan. Kasi yun yung iniisip mo. Dapat maintindihan mo din kasi yung alam nyo kasi ang laking diskusyon nito Lahat tayo ganyan yung sinasabi. Totoo yun, ikaw, ako, kung sino pa man, lahat tayo mga Pilipino, ganyan yung sinasabi, dapat may judges ka. Pero kasi dapat maintindihan din natin, sino ba ang may-ari ng Sa natin. At ano ba ang rules niya dito? Merong Wala bang namang waste rules ang sa natin? pageant sa buong mundo. Waste na natin, wala, dapat may 0. judges kayo. Depende yun sa may-ari ng judges. Kung gusto niya kumuha sa may-ari ng pageant, kung gusto niya kumuha ng judges o hindi. Parang ikaw lang yan. Nagpa-pageant ka. Ayoko ng judges. Gusto ko akong pipili ng mananalo. Gusto ko sigurado ako doon. So, rules mo yun. So, kahit sabihin ko sa'yo na, dapat may judges ka. Ayaw mo nga So, Waste. nasan yung respeto natin doon sa Not decision niya? Dapat meron tayong respeto sa bawat isa. Kaya tayo nagkakagulo dito kasi pinipilit natin kung ano yung gusto natin. Rope waste. Hindi nga yun ang rules niya. Siya nga nagtaguyod nito. Hindi naman niya to pinili. Hindi naman niya to, ginawa niya to. So, kung ano, masusunod. Nanonood lang tayo. So ngayon, kahit sabihin pa natin, dapat ganito, Waste. dapat gano'n. Hindi tayo pwedeng magmagaling sa kanya kasi siya yung may-ari. Ngayon, siguro kung asosyo ka niya, tapos isa ka sa mga malaking, nag-invest ka ng malaki sa kanya, so pwede mong sabihin yun, gusto ko may judges. So yun, doon ka papasok na kung ano yung gusto mo. Halimbawa, ikaw yung nag-sponsor this year. So, yes, akong sasagot nito, babayaran ko yan lahat. Pero ang rules ko, gusto ko may judges. Ngayon, kung agree sa gusto mo mangyari, nasa inyong pag-uusap yun. Dapat kasi maintindihan natin na business nila to, hindi natin business. Bakit ba kailangan natin ipilit ng pilit yung gusto natin na hindi nga yun yung pwedeng masunod? Kasi meron nga silang sariling rules. Ganun yun di ba? So, asan yung respeto natin sa bawat isa kung lagi natin ipipilit kung ano lang yung gusto natin. So, ako naman,
paulit-ulit kong 70 minutes. hindi naman ako yung, ay si Mama San, lagi na lang din yung sila. Eh kasi, laging ganyan na lang din yung sinasabi natin. May nag-comment nga kanina, 10 taon na ang MGI, hindi ka pa rin ba nasanay? So, taon-taon na lang ba, ganito yung 70 discussion minutes. natin. Diba? Dapat nga discussion natin, ayan o, yung top 10 natin, kung sino yung papasok. Huwag na natin pakailaman yung mga rules nila. Rules nila yun. Kasi napapagod ako mag-explain. Ako kasi, kaya nagmumukha akong nasa side ng NGI. Kasi explain ako ng explain. Kasi ako kasi, ayun yung pagkakaintindi ko. Pero yung mga question mo, na-question ko na yung sa sarili ko from the beginning pa lang. And then I try to, i-open yung mind ko na, okay, kasi siguro siya yung may-ari, siya yung owner, so rules niya yung masusunod. So, I understand. And then, I respect. Ganon. Kasi kahit sabihin ko pa, wala kang judges, dapat may judges ka. Sino ba ako para pakinggan niya? May ambag ba sa business niya? Wala naman eh. So kahit tumalak ko ng tumalak, oo nga, no, ganon. Buyunin ko kayo na, boy ka palak na, ganon. Hindi naman maganda yun. Kasi andito ako as para sa explanation, andito ako para magkaroon tayo ng pagkakaintindihan, hindi para i-tolerate, i-consintihin ko ano yung mga sinasabi natin dyan na para kasi parang try to explain kasi. Pero kasi ang explanation ko dyan, rules na kasi September? Kahit hindi natin ang paulit-ulit, wala tayong magagawa, rules nyo yun na. So, hope you understand. So, yun. Kaloka, no? Mali. Kaya, na tayo, wala na tayo. At Mama Sam, hello, ang masasabi mo sa sinasabi ni William Calder na team for that na ang original ay fake daw ang langaw daw kasi ng 20 candidates based on PH based sa foreigner. Alam naman na natin yung storya dito kasi hindi naman kasi tayo pwedeng masok dito. Ako kasi, ang akin saan, kasi ito yan ang una kong question, saan ba talaga ang original ng Miss International? Ayun yung unang-una. Yung Mr. International, saan ba talaga yung originality niya? Based ba talaga sa Pilipinas o based ba talaga sa Thailand? So, namatay na yung honor. Ang sinasabi kasi ganito, ang sinasabi ganyan. Kung ako, hindi ako against doon na gusto niya may Mr. International. Pero kasi ang awkward, kung ikaw yung candidate, saan ka ako lalaban dito o dito? So, kung ako, siguro Mr. International, dagdagan ko ng another word. I think para hindi complicated, hindi complete doon sa Mr. International ng Thailand na ginanap dito sa Thailand. So, para lang clear, parang walang lumalabas na pinipilit natin na kuhanin or kudos naman doon sa parang disclaimer na. Parang walang ganon. Kasi hindi ko naiintindihan bakit dalawa ang Mr. International. Ang pagkakaintindi ko, may nag-claim, merong nag-claim na isa, may nag-claim na isa. Pero kasi ang tanong ko dyan, nasaan ba talaga yung originality na founder nito? So, kung nasaan yung founder na yun, dapat doon na lang ipaubaya yun para walang ganyan. Let make peace na lang sa bawat isa. Parang peace on earth, bakit hindi ba natin pwede gawin yung peace on earth na lang? Ba't ba kailangan lagi tayong may magaling, may nagmamagaling, ba't ba hindi po pwede na 170p. peace na lang? Kung hindi mo naintindihan, makinig ka ng paliwanag and then, okay, so let peace, ganon. So, ayun eh. So, naguguluhan din ako sa kanila. Labo din nila, kaya mo sila. And then, ayun nga, sabi ni si Hasha, sige Mama Sam, makikisosyo ako kay Angkol para masabi natin yan. Charot! So, yun, gusto ko yan. Oo, dapat ganon, oo. And then, Angel Garcia, United States of America, ang pinakamalakas Mama Sam. Gusto ko siya, promise. And then, maybe, si Bobby Rapana, sabi niya, Miss Grand Philippines 2023 title, Miss Grand International 2023. In fairness, kahit ko ganyan din ang inisip ko, gusto ko rin talagang manalo na to si
nang matapos na eksena nito. Charlesto, much we learn from Catriona. Her killer smile from me, most of them is bitchy. When doing catwalk at NGI, si Catriona looks even more beautiful when she smiles. Eh, totoo naman yun. Dapat kasi talaga, meron ka tinatawag na smile. Oo. 11, 12. Totoo yan, yung sinasabi niya. Pero kasi syempre, ang bawat kandidata, hindi naman naka-mindset dahil dapat Catriona yung atake ko. Dapat ganito yung atake ko. So, dapat lang talaga matutunan dito ni Nikki Di Mora ay magkaroon siya ng sarili ng signature na Nikki. Sabi ko nga, okay naman yung nakikita ko sa kanya eh. Promise, hindi ko alam. Basta na-amaze ako sa mukha niya. Hindi ko tinitignan yung suot niya. Pero kapag nakikita ko na yung kulit ng buhok niya, yung ganda ng mukha niya, ayun talaga sabi ko, oh my God, ito na talaga yun. Pero kasi, may kulang lang talaga sa mga eksena niya. Siguro konting hawak pa. Dahil kasi pinapanood nila yung history ng from the beginning until the present. Pag candidates ka, para alam mo yung atake, maintindihan mo, okay, so ganito pala yung dapat gawin. Hindi, si Kaloy, hello Kaloy, kamusta ka? Sabi gano'n, what can you say about Philippines vlog controversial? Nagkamali ba o sinadya para uminan? Actually, siguro sa dami ng ginagawa nila, ayoko kasing isipin niyang ganyan na nagkamali ba o sinadya ba? Kasi ako, para sa akin, kung nakita mo ng mali sa simula pa lang, sana pinakorek mo na. Ganon. Kasi, ang tawag sabi ko, oy, mali yung spelling, itakorek mo na. Kasi yung mga tao, iba mag-isip yun, totoo, sinadya ba to or ano. Pero, feeling ko, hindi naman sinasadya, nagkataon lang na mali, tapos siguro, hindi niya na mapakorek kasi walang oras. Pero kasi sana siya na yung gumawa ng paraan kung paano ito itutuloy. O kaya sinabi nga, hindi ko hawakan kasi mali. Oo, at nagiging controversy yan. Ko ako yun. And then at least, smile a little like India. I'm sure this year India can reach the top 5. Talaga ba? Maybe, yes. And then Kaloy, what can you say, sinabi ko na yan? Si Amber, in your honest expertise of pageant, Mama Sam, ramdam mo ba na magtatapos si Nikki at sino ang kasama niya? To be honest, ako na honest naman ako sa inyo. I don't know kung sure to, pero ako kasi, hindi ko pa nakita yung preliminary competition. Pero sa ngayon, I think, hindi naman sa pinapaasa ko kayo ha. Ito yung totoong nararamdaman ko kay Nikki. Last to stand. Pinatawag mo daw ako eh. Either pwedeng Colombia and Philippines, pwedeng USA or Philippines, pwedeng Czech Republic and Philippines. Kasi ako para sa akin, sinasabi nyo kasi parang hindi naman sabog yung eksena ni Nikki. Parang nakukulangan kayo. Yun yung nararamdaman ninyo. Pero kasi, sa tuwing lumalabas siya, meron siyang eksena talagang na kahit magdikit-dikit sila ng mga frontrunner, kaya niyang sumabay, kaya niyang pantayan. Diba si Colombia, maganda si Colombia. Siya lalabas siya ng yung natural niya na looks, pero panalo na. Yung gano'n, yung kumakabog naman. Yun yung ramdam ko. Hindi ko naman mararamdaman sa kanya na, ay, digwak siya dito. Hindi ko nga alam kung bakit yung iba hindi na-appreciate. Katulad na lang halimbawa, nung session ceremony, ang dami na pangitan sa damit niya. Ang sabing gano'n, ay, at saka ng damit niya. Pero ako sa to be honest, hindi ako nag-focus doon sa damit niya. Nag-focus ako kung paano siya bababa doon sa hagdanan at kung paano siya e-eksena dito ng bonggang-bongga. Mukha siyang santa. Pero, kung papansinin mo yung kasabayan niya, hindi naman siya nagpanakon eh. Nalamon naman niya yung kasabayan niya bumaba doon eh. At pagdating doon sa entablado, na-present naman niya na maigi yung sarili niya. So, ano problema doon sa damit? Bakit sasabihin pa ng judges o sasabihin pa nila na pangat naman ng damit mo? So, kung paano niya dinala yun sa entablado, kahit sabihin pa natin, hindi naman ganda ng kulay eh.
sabi ko nga sa inyo, hindi maganda ang damit niya, pero pag tumingin ka sa mukha niya, talagang yung mukha ang makikita mo. Kasi importante yun din yung may ganun ang asset eh. Na kapag nakita ko yung mukha ng kandidata, mapangpawogi kasi maganda talaga siya. Meron kasi mga kandidata, gumaganda lang dahil sa pili ng jacket. May mga kandidata din na gumaganda sila dahil sa suot nila ng jacket at sa isang makeup nila. Si Nikki, kahit ilat-lat niya yung buhok niya o itakas niya yung buhok niya, extension niya yun ng mahaba, ang ganda-ganda pa rin yung Nikki. At yung mukha niyang maganda ang naganda na sa kanya. So yun yung masasabi ko na may dapat siya. So ngayon, paano kaya niya ma-overcome to, yung malalagpasan yung mga kalaban niya? Eh, nagdiyan ko pa nito. Marutin mo to. So yun. So, makita ko ng eksena na talaga your artist. Ewan ko kung hindi ka manalo siya. Ayun yun. Pag nagawa ni Nikki yun, sure ako dun sa Corona. Pero kapag hindi, ganyan pa rin yung eksena niya hanggang sa dulo ng competition, runners-up ang kalalagyan ko dyan. Top 5 ang pinakamataas na mararating ko. Yun. O, yun yung honest opinion ko. So, okay ba? O, diba? Sa ating ganon, Angel Garcia, sana ilabas pa ni Nikki ang pasarela niya sa facial expression. Agree. Yan yung hinihingi ko na sana ilabas niya yung konting lande, konting harot, at konting palo. Kasi yun na lang yung kulang sa kanya. Kasi everything is there. Kaya lang kasi maraming kumakabog kasi nilalagdian pa nila ng todo-todo. So ngayon, kapag nilagdian mo yan ng todo, sana kasi maisip mo, ay Miss Grand ang labanan dito. So dapat pasabog ang eksena ko. So dapat ganun yung ipakita mong eksena. Isipin mo yan mga front runners, sino ba yung mga nandiyan dyan? Si USA, si Colombia, si Netherlands. Eh, pang Miss Grand yung mga itsura niyan, kahit nga si Thailand eh. Si Thailand, kapag tinignan mo, ibang yung itsura, pag umarot pa yan, pag nilandian pa nung lakad niya ni Thailand, di ang bongga na. Di lalo siyang nalaman ng todo-todo. So, dapat, medyo, dyan ka na rin naman, todo mo na yung galawan. Samantha Bernardo, bakit pa nakatutok si Samantha Bernardo sa first runner-up? To be honest guys, yung pagdating dito ni Samantha, nag-usap kami niya. Ang sabi sa akin ni Samantha talaga, ito hindi ko nakakalimutan ito. Sabi nga Mama Sam, mag-top 5 lang ako, happy na ako. Totoo, yun yung sabi niya. Sabi nga Mama Sam, nakatutok na ako ng top 5, happy na ako. Me too. Tapos, namumroblema pa nga siya, sabi niya, Mama Sam, baka naman pwede tayo kumuha ng supporters doon sa sa US sa embassy natin para tumawag ng mga Pilipino. Sabi ko, no need nang gawin yan na. Pagtiwala ka sa caliber mo kasi kahit tayo magugustuhan ka kung kakakita mo sa kanila yung nice na side mo. And then, in fairness naman kay Samantha, nagawa naman niya. And then, nagustuhan naman siya ng mga tao. And then, ayun. So, panalo yung pasarela ni Samantha, panalo yung galawan ni Samantha, pretty face si Samantha. Si Samantha kasi sa personal, siya fresh. More than doon sa nakikita ko sa picture. Pero yun na yun yung beauty niya. Ang lang talaga dito, ang lamang lang talaga dito ni USA. Si Samantha na rin yung nagsabi, bakit si USA ang nanalo? Kasi nakipagsabayan ang Miss Grand. Kasi at that time, uso ang black woman na nananalo. Sunod-sunod yun nanalo sa nanalo sa US, nanalo sa Universe, susabihin ni Tonsi, nanalo sa America Black Woman, nanalo sa Miss World Black Woman. So gusto i-prove dito ni Mr. Nawat na ang NGI kaya din manalo ang Black Woman. At the same time, may Black Woman na lumaban na marami ng experience sa international, galing siya Danish. Ikram Ali is watching. Hello, good shout out, good afternoon Ikram. Ikram Ali, shout out. Where are you from? Are you from India country? Or are you from Bangladesh country? Same thing with Danish Chauhan. Is it he is from Bangladesh or from India?
Oh, pagod na ako. I'm tired enough. I wanna go home. I felt exhausted already. Hello, shout out Ikram Ali, watching from Bangladesh country. Is it right? Ha? Eme lang to. Hindi naman to kineme lang. Hello, shout out to Danish Chauhan. I guess he is from China, sabing ganun. China country. I really don't. Sounds like he is from China because of his surname. Chauhan. Sounds like China country. Tunay na tunay Tapos na ba ako? Net not less, meaning ang third quarter. Magpa-plus nga ako dito. Plus not less. Residual, hindi kasama yan. 1665.30. Equals, ano to? Tapos next. $11.51.60. Tapos next. 11:58.30. $21.
plus 58.3. 117. Tapos 25. 25.60 plus 1151.60. 1177.20 kgs. Tapos 23.30 plus 1665.3 kgs total. Biodegradable. Fifteen, 10, 20. 15, 10, 21, 50. Mali. Ang junk shop ko ano eh. Ayun, baliktad. 27.80. Tapos 25 sa junk shop. $25.60. Tapos 23.30. Ano ko, Ansha?
Second quarter. Second quarter. June. First quarter na 1665 1665. Tapos second 11:51:60. Tapos ito 11:58. Flat bar. Well, then I have to go. I have to finish this live. And thank you so much, guys. See you on my next live. Thank you so much. Do take care of yourself. Thank you. Bye.